Yo, mga kababayan, ayon po dito sa balita, mukhang may binabanatan po itong si Rep. Tinio. At ito po ay si Paulo Duterte. Alam po ba ninyo na ito pong si Paulo Duterte ay humihiling ng travel clearance? Ako, at hindi po na bagay ito kasi lalo na ngayon sa panahon ngayon meron pong mga malalaki, no, hindi basta milyon lang, bilyones na korupsyon sa ating bansa. And yet may mga ganito po na politiko na nakakapagtaka, sila po'y nagtatangka na lumabas ng bansa. No, kamakailan lang may senador nagtangka rin lumabas. Ito kaya may kaugnayan sa korupsyon? Well, yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So, tara, umpisa na natin to. So, ayun na nga mga tol, no? Wala lang paligoy-ligoy ito at panonoorin po natin yung balita dito bago po tayo magbigay ng kompletong opinyon. Dahil nga po kaya po nung binanggit natin kanina, ayon po sa balita ay humihiling si Paulo Duterte ng travel clearance. Ako po, sa panahon po na ito, kaduda-duda ang mga travel etc. ng mga politiko ngayon, no? Tama po. Kasi naman, 'di ba, nagkakaanuhan na, nagkakasuhan na talaga. May mga makukulong na po talaga. Ayon na rin po sa administrasyon ngayon, no? Mukhang tingin ko, no? May mga connection to, pero bago nga natin kumpletuhin ang opinion natin, panoorin natin. Well, ano ba siya? Tinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. At ang pinaka-basic, of course, ay pumasok sa Kongreso para madala mo ang interest ng iyong constituents, whether sa committee hearings or sa plenary. So yun yung unang punto. Pangalawang punto, well, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa First District ng Davao. No? So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. No? At pangatlong punto, nabasa ko yung sulat, sabi niya, attend naman daw siya virtually ng mga sessions, whether sa committee or plenary, virtually. Well, kung binasa niya talaga yung rules, kailangang itakda ng House leadership ang virtual sessions. Ibig sabihin, may formal na proseso po. No? At only in certain circumstances, kapag may emergency circumstances lamang, nagkakaroon ng virtual sessions ng plenary or even ng committee hearings. So, hindi po ibig sabihin manonood ka sa YouTube at member ka ng House, naka-attend ka na ng session. Hindi po ganun yun. Binawi na yung rule na pwedeng virtual, sir, di ba? After nilift yung quarantine, yung ease. Meron pa ring rule which allows for virtual sessions, pero under emergency circumstances. Sorry. Kung may calls po sa Speaker's Office na wag po bigyan ng approval, yun pong travel clearance request, do you support these calls? Well, sangayon tayo. Nanawagan tayo sa Speaker na wag naman pahintulutan yan. Kasi tingin rin ng publiko, abuso ito no, na pinapasweldohan ang mga elected representatives bilang public servants. No? Tapos, hindi maganda kung pahihintulutan na may personal na lakad. Ganun ang paalam, di ba? Personal na lakad
sa panahong may session. Diba? May panahon dyan, bakasyon, pero merong hanggang Pebrero, meron ng session dyan. No? So, hindi po magandang senyales sa publiko na pahihintulutan ang ganitong paglalakbay, personal travels ng mga elected officials. Sir, what if he insists that it is his right to travel? Well, meron siyang obligasyon bilang elected representative. No, ang pinaka-basic na obligation, in fact, ay umattend ng mga session dahil nandito ang trabaho ng kinatawan. Diba? Umattend ng session, tapos magtrabaho din sa distrito. Eh, hindi niyo magagawa ang parehong yun kung wala siya sa bansa. Diba? Okay guys, so nakita naman po natin. Mukhang talagang binabatikos po ngayon. Ito si Paulo Duterte matapos humiling ang travel clearance. No, kasalukuyang mainit pong usapin sa mga korupsyon ngayon, pero ayon po dito sa balita, no, kung titignan po natin dito sa News 5 Everywhere, sabi po ay kabilang sa mga destinasyon. Ito po yung request po ni Paulo, no, ang Hong Kong, Malaysia, United States, Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Belgium at ilan pang bansa. Naku, grabe naman po yan. Ba'y connected pa ba sa trabaho niya? So talagang medyo nakakatawa lang din pong binanggit ni Rep Tinio na siya ba ay congressman o siya ba ay Miss Universe. Pero sa katotohanan, kung ito po ay pag-uusapan natin seriously, isa po tunay na abuso kung titignan po natin, kasi syempre ang bawat travel na yan, gastos po yan, pera po ng gobyerno. Kung tama po ako, kung hindi man personal niyang lakad yan at personal niyang gastos yan, the same thing pa rin, kasi ibig sabihin meron siyang hindi nagagawa sa kanyang trabaho. Sabi nga po kanina dito ni Reptinio, paano niya gagawin yung mga dapat niyang gawin kung wala siya dito? Ibig sabihin, meron pong opisyalis ng gobyerno na iyan ang ginagawa. No? The same thing with other government officials na ganire. No? Ganito ang kanilang mga siste ng kanilang pagtatrabaho. Nagtatrabaho pa ba? O ano na lang, di ba? Kaya nga maganda rin pong bagay yung nakita po natin tong kamakailan na dinisiplina na po si Kiko Barzaga. Marami po kasing katulad nila sa gobyerno na questionable ang kanilang mga galaw. At tila wala tayong makikita na tinatrabaho. No? Nagiging maingay na lamang ang politika sa maraming mga usapin. Pero isa sa pinaka number 1 na usapin ngayon dito ay yung korupsyon, mga kasinungalingan, mga kasalanan po ng mga corrupt government officials na dapat ay napapanagot na po. Pero dahil tumatagal nga po dahil marami nga pong mga alibay ang iba at ayaw makipag-coopera. Anyway, bago po tayo magpaalam, ito ba, tingin ninyo itong ni Pulong, request ni Pulong na siya po ay magta-travel sa iba't ibang lugar, no, iba't ibang bansa. Tingin ba ninyo connected to sa politika na bagay o yung korupsyon? O talagang meron siyang kailangan lakarin, no? Ano nasa isip ninyo? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. As much as possible, magre-reply po tayo dyan. Pero bago pa nga tayo tuloy mapaalam, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.